Muling nagpapaalala po ang Philippine National Police laban sa dugu-dugu gang matapos mabiktima ng grupo ang kasambahay at mga apo ng aktres na si Elizabeth Oropesa kahapon. Ang ilang tips para hindi mabiktima ng dugu-dugu gang sa report ni James Velasquez. Tensyonado pa si Ginang Elena Oropesa, pamangkin ng aktres na si Elizabeth Oropesa, nang abutan ng GMA News sa kanyang condo unit kagabi. Pag-uwi raw niya kasi dakong alas 3 ng hapon, wala sa condo unit ang dalawang anak na babae at ang kasambahay na si Monica Custodio. Ang mga gamit nagkalat at nawawala ang perang nagkakahalaga ng 21,000 pesos at mga alahas. Akala raw ng mga Oropesa nung una ay kinidnap na ang mga bata. Naiwan din kasi ang cellphone ng kasambahay. Pag bukas nila, medyo ninervous na ako kasi sabi nila, ma'am, wala pong tao. Tapos ang gulo ng house ko. Nakikiusap ako, please lang. Kahit sa'yo na yung mga gamit ko. Wala tayong pag-uusapan. Ang importante lang maibalik mo yung dalawang anak ko. Sa sumunod na 3 oras, puno ng pag-aalala si Ginang Oropesa. Hindi ko kaya tumak dito para may kasama si Nicole. Gaya na lang ang tuwa nila na nakabalik ang mga bata at ang yaya pasado alas 7 ng gabi. Paliwanag ng kasambahay, may tumawag daw sa kanya at nagsabing naaksidente ang among si Oropesa. Pinakuha pa raw nito ang lahat ng pera at alahas sa bahay para ipambayad sa ospital. Dali-dali raw siya nagpunta sa Valenzuela kasama ang mga bata. Isang babae raw ang nakipagkita sa kanila at kinuha ang pera at alahas. Dalhin ko na din po yung mga bata kasi wala daw pong kasama. Alam yung lagayan eh. Sabi daw sa tabi ng jewelry box, may pera. May pera doon. So alam ko, sabi ni ma'am, gumawa. Sabi daw po ni ma'am, gumawa ako ng paraan para makuha yung laman ng loob ng cabinet. Lumang modus na kung tutusin ang diskarte ng dugu-dugu gang. Elemento ng gulat o taranta ang ginagamit na pandin lang sa mga biktima. Kasi pag magkakuha ka ng composure, kung mababalik na yung mo, makakaisip ka na ng di ba? Kaya habang natataranta yung tao, sige ng sige yan. Kahit magpakilala kamag-anak, huwag basta-basta magpapapasok. Alamin muna, itawag muna sa kamag-anak o sa kanilang amo na kung sino ng ganito. Para hindi sila mabiktima. Payo pa ng pulisya, kahit nakakatarantaraw ang tawag, piliting maging mahinahon. Mag-double check at kumpirmahin sa iba pang mga miyembro ng pamilya kung totoo ang itinatawag. Mag-iwan din ng mga emergency number na maaaring tawagan. James Velasquez, GMA News.